dynasty. Ano nga ba ang political dynasty? Bakit natin ito mako-consider na isang problema o issue sa public administration? Ang political dynasty ay isang sistema kung saan ang kapangyarihan sa politika ay nananatili sa loob ng isang pamilya o angkan sa loob ng maraming henerasyon. Karaniwang nangyayari ito kapag ang mga miyembro ng pamilya ay magkakasunod na nahahalal o itinatalaga sa mga posisyon tulad ng mga gobernador, kongresista o mayor. Sa ilalim ng political dynasty, may mga pagkakataon na nagiging mahirap para sa ibang tao o grupo na makapasok o makakuha ng mga posisyon sa gobyerno. Dahil ang mga miyembro ng pamilya ay may kontrol o impluwensya sa mga pampolitikang proseso. Maghahati ng balitang yan ay si Miss Lante. Nandito nga si Miss Nares para tanungin kung anong masasabi nila sa magkakapamilya na sa politika. Ano pong masasabi nyo sa politikang magkakapamilya? Para po sa akin ay okay lang. Basta napapanindigan nila at may mapapatunayan sila sa bayan. Maraming salamat. Maraming salamat, Miss Lante. Makikita rin natin ngayon na nahahati sa dalawa ang uri ng political dynasty. Ang teen dynasty ay tumutukoy sa paghawak ng kasapi ng pamilya sa posisyon sa pamahalaan, magkakasunod na termino. Halimbawa, tatakbong mayor si Tatay Jun noong 2019 at nang matapos ang kanyang termino ay tumakbo naman sa pagka-mayor ang kanyang anak na si Reyes. Sa ganitong uri ng dinastiya, makikita natin na paisa-isa at nagpapalit-palit lamang ang mga politiko sa isang posisyon. Samantalang ang Pat Dynasty naman ay nagpapakita ng mga miyembro ng pamilya na magkakasabay na nahalal sa magkakaibang posisyon. Sa isang pamahalaan, sa loob ng isang termino o isang posisyon, halimbawa, noong taong 2010 ay tumakbo si Mr. De La Cruz at siya lamang ang nahalal sa posisyon sa pamahalaan. Ngunit, nang sumunod na eleksyon ng 2016 ay nahalal na din sa pagkaposisyon ang kanyang mga anak, kapatid at pinsan. Bilang mga konsehal, gobernador o kaya naman ay congressman. Ayon nga sa pag-aaral ng Ateneo School of Government, ang mga dinastiyang ito ay lumalaki ng 1% kada eleksyon. Noong 2019, halos 50% ng mga gobernador ang kabilang sa Pat Dynasty. Tunay ngang madaming pamilya ang di magiba ng ating bansa sa kasalukuyan. Madaming mga kilalang pamilya, bakit nga kaya talamak ang mga political dynasties sa ating bansa? Ayon sa mga pag-aaral, ang political dynasties ay patuloy na namamayagpag at tinatangkilik dahil meron nagawang makabulhan ng mga politikong nanggaling sa mga may kaparehas sa apelyido o pamilya. Nangangahulugan din ito na mayroong pagtitiwala sa politiko dahil nagbibigay ang mga ito ng kalidad na serbisyo. Tila isang family affair ang mundo ng politika. Nariyan ang mga Duterte sa Davao City, pare-parehong kumakandidato si dating Pangulong Duterte at ang 4 pa niyang kaanak. At syempre, ang mga Marcos sa Ilocos Norte, sa national at local positions. Nagpapalitan naman ng pwesto si Cynthia Villar at Camille Villar, gayon din si Marcy at Maan Quidoro ng Marikina. Sa Batangas naman ay ang mag-iinang Villa Santos Recto, Luis Manzano at Ryan Recto ang gustong magkaposisyon at marami pang iba. Importante sa mga traditional political families na bakuran ng kanilang balwalte. Pero iba daw ang political base ngayon ng mga tulpo na maituturing na emerging political dynasty sa kasalukuyan. Senador si Rapi Tulfo habang nasa kamara ang misis at anak niya, pati ang kapatid na si Erwin na isa ring senatorial aspirant. Senado rin ang target ng isa pa nilang kapatid na si Ben, habang party list seated naman si dating Tourism Wanda Tulfo Tay. Sa kabilang banda, kapansin-pansin na nagsasabong din ang galing sa iisang political clan gaya na lang ng mga Binay ng Makati na nag-ugat sa silbing rival din ni Junjun at Abby. Sa susunod na taon, tatapatan naman ng kanilang ate na si Nancy ang mister ni Abby sa pagkaalkalde. May family issue din daw ngayon ang mga Cayetano ng Taguig, kaya sila Mayor Lani at Senator Alan Peter si Ading Cruz ang sinuportahan.
at hindi ang bayaw na si Lino ang sinuportahan sa pagkakongresista ng Taguig Pateros 1st District. Ayon kay Lino, karapatan yan ng kanyang kapatid. Hindi naman idinitalye ni Mayor Lani ang pagsuporta niya kay Cruz. Ang mga ganyang tensyon sa pamilya, posible raw na maging dahilan para mawala ang amor ng supporters. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Muli, ako si Nikki Ann Santos, nagbabalita.